Pitong mga artifact na patunay na si Jesus ay tunay na namatay sa krus. Ang Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas at nagbukas ng daan patungo sa buhay na walang hanggan ay nabuhay dito sa mundong ito mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Sa kabila ng nagdaang panahon, nananatili pa rin ang mga orihinal na kagamitan na ginamit niya mismo noong siya ay naparito sa ating mundo. Kung interesado ka sa ganitong klaseng usapin, ay pwede kang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa ganitong klaseng topic. Ang korona ng mga tinik. Ito ay isang sagisag ng hirap at sakripisyo na ibinigay kay Jesus. Ito ay pinaniniwalaang isinuot sa kanyang ulo bilang isang tanda ng paghihirap at pagmamalupit sa kanya. Ang orihinal na korona ay may 77 tinik. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ito ay nagkaroon ng iba't ibang bahagi at naitala sa kasaysayan. Ang mga peraso ng korona ay naging simbolo ng pananampalataya at debosyon sa buong Europa. Isa sa mga sikat na relika ay matatagpuan sa Katedral ng Notre Dame sa Pransya, na siyang nagtataglay sa kasalukuyan ng isa sa pinakamahalagang peraso ng korona. Ipinapakita ito sa publiko tuwing unang biyernes ng bawat buwan at sa bawat biyernes ng mahal na araw, na nagdudulot ng kaluwagan at inspirasyon sa mga deboto. Ang iba pang mga peraso ng relika ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Europa tulad ng Belgium, Alemanya, Italia, Espanya at United Kingdom. Ang mga ito ay patuloy na nagpapakita ng pagiging matatag at di matitinag na simbolo ng pananampalataya at debosyon sa harap ng mga pagsubok at kahirapan. Ang pag-aari ng mga ito ay patuloy na nagpapamalas ng yaman at kasaysayan ng Kristyanismo sa buong mundo. Ang Shroud of Turin. Ito ay isang misteryosong artifact. Matapos ang mga daang taon, ito pa rin ang pinakasikat at pinakakilalang artifact na naglalaman ng imahe ng isang tao na pinaniniwalaang si Jesus. Ito ay natagpuan sa Royal Chapel Cathedral of St. John the Baptist sa Turin, Northern Italy, kung saan ito ay mahigpit na iningatan at ipinapakita sa publiko. Ang tela ay dumaan sa maraming pagsusuri upang suriin ang pagiging orihinal nito. Isa sa pinakakilalang pagsusuri ay ang 3 radiocarbon dating test noong 1988. Sa kabila ng mga pagdududa, ang resulta ng test ay nagpapakita ng edad ng tela na maaaring magtaglay ng kahalintulad ng panahon kung saan nasasabing ipinanganak si Jesus. Ito rin ay nagpapakita ng isang tao na parang nakahandusay sa krus na may mga marka ng sugat at mga pasa na nagpapakita ng mga detalye ng huling mga oras ng buhay ni Jesus. Sa ngayon, ang Shroud of Turin ay itinatago sa isang temperature-controlled na kapaligiran na mayroong bulletproof glass upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad nito. Ito ay patuloy na nagbibigay ng misteryo at pangamba sa mga mananaliksik at mga deboto, at patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-aaral sa mga relihiyosong komunidad sa buong mundo. Ang mga banal na pako. Ito ay isa sa mga mahahalagang relika na may malalim na koneksyon sa buhay at paghihirap ni Hesukristo. Ang mga ito ay ang mga pako na ginamit upang ikabit si Jesus sa krus noong kanyang krusipiksyon. Pinaniniwala ang hiniling ni Constantine the Great ang kanyang ina na si Helena na hanapin ang krus ni Jesus sa Jerusalem. Matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan ni Helena ang mga peraso ng tunay na krus kasama na rin ang mga banal na pako. Pagkatapos ng kanilang pagbabalik sa Constantinople, nagpasya si Helena na ilagay ang mga banal na pako sa helmet ng kanyang anak upang protektahan ito sa mga kalaban. Isang pako rin ang inilagay sa kabayo ng anak, habang ang huling pako ay inilagay sa Crown of Lombardy. Ang mga banal na pako ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at debosyon sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ang kanilang kasaysayan at kahalagahan ay patuloy na nagpapalakas sa pananampalataya at pagtitiwala ng mga deboto sa biyayang dulot ng sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Belo ni Santa Veronica. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang relika na nauugnay sa buhay ni Hesukristo. Ayon sa mga salaysay, ito ay ang belo na ginamit ni Santa Veronica upang punasan ng dugo at pawis sa mukha ni Jesus habang siya ay naglalakad patungo sa Kalbaryo. Sinasabing ang imahe ng mukha ni Jesus ay naiwan sa belo matapos gamitin ito, at mula noon, ang marka ay nananatili hanggang sa kasalukuyan.
Ang belo ni Santa Veronica ay pinaniniwala ang may mga himala at kapangyarihan. Ito ay sinasabing may kakayahan na magpagaling ng mga sakit, magbigay ng lunas sa uhaw, at magdulot ng buhay sa mga patay. May mga kwento rin na nagsasabing inaalok pa ito kay Roman Emperor Tiberius. The Spear of Destiny. Kilala din ito bilang Holy Lance o the Holy Spear. Ang artifact na ito ay sinasabing ang spear na ginamit noong tusukin si Jesus noong siya ay nakabitin sa krus. Ito ay nagmula sa Vienna na nakalat ng ginto at sinasabing ginawa noong 17th century at naglalaman daw ito ng isa sa mga pako na ginamit kay Jesus. Ito ay isa sa mga relics na nasa Dome of St. Peter's Basilica, ngunit ang Roman Catholic Church ay hindi nagsasalita sa authenticity nito. Ang spear ay nahati sa dalawa at ang mas malaking parte ay nawala noong around 615 AD. Ang spear na ito ay na-feature sa mga palabas katulad ng Constantine at The Legends of Tomorrow. Mga peraso ng tunay na krus. Ang terminong tunay na krus ay tumutukoy sa mga peraso ng krus na ginamit sa pagpapako kay Jesucristo sa kanyang crucifixion. Ang mga ito ay maituturing na sagradong bagay at mga simbolo ng pananampalataya para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Matapos ang pangyayaring ito, ang mga peraso ng tunay na krus ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europa. Isa sa mga peraso nito ay tinago sa Roma habang ang iba ay matatagpuan sa Israel, Espanya at Belgium. Pinaniniwalaan ng marami na ang lahat ng mga peraso ng tunay na krus ay nagmula sa Constantinople pagkatapos nitong makuha sa Fourth Crusade noong 1204. May mga peraso rin ng krus na matatagpuan sa Notre Dame Cathedral sa Paris, Switzerland at Serbia. The Holy Coat of Jesus. Ang Holy Coat, o mas kilala bilang Holy Robe, Holy Tunic, Honorable Robe, o Seamless Coat of Jesus, ay sinasabing isinuot ni Jesus bago siya mamatay. Sinasabi na ang robe na ito ay binili ng isang sundalo sa Jerusalem at ngayon ay nakalagay sa isang cathedral sa Georgia. Ngunit may mga reports na ang robe ay inilagay sa Winter Palace sa Russia. Sa mga relihiyosong artifact na nauugnay kay Jesus, nakikita natin ang kahalagahan ng kanyang buhay at sakripisyo para sa sangkatauhan. Ang mga ito ay hindi lamang mga simbolo ng kasaysayan, kundi nagsisilbi ring patotoo sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsusuri sa kanya, mas nauunawaan natin ang kanyang mga aral at mensahe ng kapatawaran at pagmamahal. Patuloy silang nagbibigay inspirasyon at gabay sa atin sa paglalakbay ng pananampalataya. Ang alaala ni Jesus at ang kanyang mga gawa ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating mga buhay, nagpapalakas sa ating pananampalataya at pag-asa.